Okay mga minamahal ko mga kababayan, sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong naging katanungan po nitong ni Rapi Tulfo o Senador Rapi Tulfo sa isang witness o isang direktor ng NBI. Na kung saan niliwanag niya kung sino ba talaga ang unang nagbanta sa buhay. At yung tinatawag nilang Romanov, kung di ako nagkakamali. Ngayon, para mas maintindihan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, eto't panoorin po natin. Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte. When in fact, it was Baste Duterte ang nibitaw ng salita na yon, warning sa first family. So, which is which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat dun sa banta na Romanov? Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, ano. So niliwanag po ng direktor ng NBI na ang talagang nagbanta o unang nagbanta ay walang iba kundi ito pong pamilyang Duterte. Na kung saan, mga minamahal ko mga kababayan, binabaliktad lang po nila. Kung sa bagay hindi na ako magtataka dahil dyan po sanay ang mga Duterte na baliktarin ang sitwasyon. Sila yung gumagawa ng masama, ipapasa nila, ipapahid nila sa iba. Inamin naman po yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magaling sila sa mga bagay na yan. Kaya wala na tayong dapat pang pagtakhan. Ngayon, malinaw naman po na nanggaling mismo sa bunganga nitong ni Baste Duterte na isang adik o isang mukhang jaryong mayor ng Davao City na kung saan sila yung nagbanta at gumamit pa nga siya ng isang halimbawa isang halimbawa na nangyari doon sa ibang bansa tungkol doon sa isang maimpluwensyang tao. Diba? So ngayon, dito na mas napapatunayan na talagang sinungaling po. Talagang sinungaling at gusto lamang baliktarin nitong mga sungayan na ito. Yung katotohanan. Pero kahit anong pagbabaluktot ninyo sa katotohanan, ito lang ang masasabi ko lalong-lalo na sa defense team ni Vice President Sara Duterte, kahit kayo na po ang pinakamagaling na abogado sa buong mundo, yang husay ninyo dahil ginagamit ninyo sa pagdepensa sa mga taong walang kwenta, hindi nyo magagamit yan. Dahil ang unang-unang magiging kalaban ninyo ang sarili ninyo. Ang unang-unang makakalaban ninyo mismo, yung natutunan ninyo sa law school. Yan kung may mga konsyensya pa kayo. Pero, kung yung mga kaluluwa ninyo, prinsipyo ninyo, yung pagkatao ninyo, yung dignidad ninyo, ay pinagpalit nyo na sa pera. Pero kung sa bagay, hindi naman nila tatanggapin na maging abogado ni Vice President Sara Duterte kung hindi sila mga mukhang pera. Balita ko, pinakamababa na sa bawat abogadong ito, yung 50 million. Base yan sa aking pagkakaalam lang Base lamang po yan sa aking pagkakaalam. Pero, yan po ay hindi pa kumpirmado. Pero para sa akin, kasi kung titignan ninyo, kung yung 18 Marines nga na magsasalita ng kasinungalingan ay 5 million bawat isa. Abogado tong mga to Malamang siguro times 10. Yung bayad sa mga to. Ngayon, uulitin ko lang, akala ni Vice President Sara Duterte
na hindi lalabas at hindi magiging malinaw sa mga Pilipino ang katotohanan kapag may mga abogado siyang katulad ng mga nakikita natin ngayon diyan sa Senado, na walang ibang ginawa kundi harangan, pigilan ng katotohanan na inilalabas po ng ating mga prosecutor. Ibiro nyo, kung titignan po ninyo, kada maglalabas po ng ebidensya yung ating mga abogado, abay, gustong pigilan ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Akala ko ba wala kayong tinatago? Akala ko ba gusto ninyong maglabasan ng ebidensya? Bakit ninyo pinipigilan na ilabas ang ebidensya? Kung wala talaga kayong tinatago, kung mapapansin ninyo mga minamahal ko mga kababayan, dahil nga sa mga sinungaling tong mga ito, dahil ang pinaglalaban ni Vice President Sara Duterte, yung kanyang kasinungalingan, kapag naglalabas yung ating mga abogado ng katotohanan, katibayan, ebidensya, abay hinaharang ng mga abogado niya. Diyan ba kayo binayaran na harangan ang katotohanan para hindi mailabas? Akala ko ba katotohanan ang labanan dyan? O ba't nyo pinipigilan? Kung mali naman yan, pwede naman ninyong sabihin, teka, malalabanan nyo pag mali, maglabas din kayo ng ebidensya na mali ang inilabas na testimonya o papel o video ba? Diba? Pero hindi. Takot na takot ang unang-unang ginagawa ng mga abogado nito ni Vice President Sara Duterte. Harangan yung ebidensya na hawak natin o hawak ng ating mga prosecutor. Hindi nyo ba nahahalata mga DDS? Puro sila pagpipigil. Ngayon, dito naman sa mga naging katanungan ni Senador Rapi Tulfo. Alam ko naging mas malinaw na kay Senador Rapi Tulfo na yung mga sabi-sabi, yung mga kinuwento ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte isang palusot lang. Tulad ng sinabi ko, papaanong babantaan ang buhay ng isang taong kriminal na nakapatay na ng mahigit 33,000 katao? Dapat pa bang pagbantaan yung buhay na yan? Hindi na. Kung talaga mamamatay tao itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pwede naman niyang gamitin ng militar, pwede niyang gamitin ng ganito dahil marami nang ginawang katarantaduhan, kahayupan itong si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bakit hanggang ngayon buhay pa din? Dahil nga sa sobrang bait ng ating mahal na Pangulo, dahil alam ng mga Duterte na hindi mamamatay tao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaabuso na nga nila kung ano-ano na ang tinatawag nila. Diba? Kung talagang mamamatay tao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naniniwala ko, tutubuan ng takot itong si Vice President Sara Duterte at hindi sila makakapagsalita ng kung ano-ano. Makita nyo naman, kahit hindi nga mga Duterte, katulad ni Mike Defensor at ng iba pa, kahit yung 18 Marines, bakit hanggang ngayon buhay pa rin sila sa kabila ng kanilang mga paninira kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ngayon, kayo mga DDS, lalong-lalo na kayo mga Duterte, bigyan nyo kami ng isang video o isang patunay na kahit isang tao man lang ay pumatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag meron kayong nakita o mailabas na video, isang record na nakapatay si Pangulong Ferdinand Marcos o nakasapak man lamang ng tao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na katulad ng ginawa ni Vice President Sara Duterte na maging sheriff, ay walang awa niyang pinagbubugbog. Yan ang hirap sa inyo mga Duterte. Kayo tong mga adik, ipapahid ninyo sa iba. Kayo tong mga kriminal, ipapahid na naman ninyo sa iba. Kayo tong mga magnanakaw na nangulimbat ng trilyon-trilyon, ipapasa na naman ninyo sa iba. Yan ang hirap sa inyo Ganyan kayo tinuruan ng ama ninyo na umamin na sa ganyang paraan siya magaling ang manira ng mga tao at baliktarin ang sitwasyon. Diba? Talagang ginagaya talaga ninyo si Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nakakulong na dahil tinapos na ng Diyos yung kanyang kasamaan, maging yung kanyang kasinungalingan, maging yung kanyang kademonyuhan. Tapos ngayon pinagpapatuloy ninyong magkakapatid. Akala ba ninyo hindi rin kayang gawin ng Diyos na putulin yung mga sungay ninyo? Tandaan ninyo,
Kung yung sangas-sangang sungay ng tatay ninyo ay pinutol ng Diyos, kayo pa kaya? Talaga. Malakas ang loob ninyo dahil mayroon kayong hawak na trilyon-trilyon, bilyon-bilyon na mula sa taong bayan na ninakaw ninyo noong mga panahon ng tatay ninyo na kung saan sinamantala ninyo ang kapangyarihan ninyo o kapangyarihan ng tatay ninyo para nakawan ng taong bayan. Malakas ang loob ninyo dahil alam ninyo marami kayong pwedeng bayaran ng mga halangang bituka na katulad ninyo. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, ako po ay talagang natatawa na lamang po dito sa mga Duterteng ito dahil ang dami nilang ginagawa mga kasinungalingan. Ang problema naman dyan, natutuklas ang sinungaling itong mga ito dahil may mga ebidensya na batayan na ang kanilang mga sinasabi ginagawa ay isang paninira lamang sa administrasyong ito. Pwede ba kayong gumawa ng isang kwento ng isang script na na hindi kayo mabubuking, pero kung sa bagay, kung yung ginawa nga nila kay dating Senador Laila de Lima, kahit pa tumagal ng ilang taon, nabuking sila na yung kaya nakulong si Laila de Lima dahil sa mga bulaang saksi na tinakot nila. O di ba? Mayor pa ng Albuera Leyte, isa yan sa magpapatotoo. Nagawain talaga ng mga Duterte ang gumawa ng mga istorya para lamang magpabaksak ng isang politiko, para lamang manira ng isang politiko. Ngayon, ang masasabi ko naman dito kay Baste, akala mo makakalusot kayo, akala mo habang buhay kayong nasa pwesto, akala mo habang buhay ninyong maluloko ang mga DDS. Marami ng DDS na na-realize na nila. At nalalaman na nila ngayon ang katotohanan. Pero ganun pa man, tulad ng sinabi ko, alam ko gagawa kayo ng mga paraan gamit ang pera ninyo. Pero kahit ubusin pa ninyo yung pera ng taong bayang nasa bulsa ninyo, wala yang magagawa sa tibay ng ebidensya. Wala yang magagawa laban sa katotohanan. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.